the Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Brad Jeff, pasensya na kung naghintay ka ha, kasi napahaba kami kina Nanay Sylvia. Ayaw na magpagamot dahil ayaw niya na maging pabigat daw sa kanyang mga anak. Nakita mo yung kanyang goiter, no? Medyo Malaki pati na yun. pagsasalita nga siguro naapektuhan. Okay, so Brad Jeff, thank you very much. We'll see you. Hoy! Wala pa pala. See you Sorry. agad? Sige, okay. Tinapos Salamat, na, hindi pa nagsimula. Edward, here to serve the people. Yan ang Amen. primary goal. Amen. Yan ang ating goal. Anyway, bibilisan ko lang to, Brad Ted. In fact, Huwag mong bilisan. May lakad ka ba? Saan punta? I'm not. Tapos na ako. Salamat po. Go ahead, Brad. Take your time, Brad. Take your time. Then, yan na natin, i-conclude na po natin yung aklat ng Ecclesiastes. Ito po yung koleksyon ng mga obserbasyon po ng isa sa pinakamatalinong taong nabuhay sa mundo. Ito nga po si Haring Solomon. At after nga po niyang maranasan lahat ng sarap, ng luho, kabusugan ng mata, ng tiyan, lahat ng pwedeng masatisfy yung senses niya, sinagad niya talaga. At ang conclusion nga po niya na, kasi baka karamihan sa atin, including myself, pwede natin masabi na sana katulad mo, naka-experience niyan. Pero yung pong ending niya, sabi niya, everything is meaningless. Walang kabuluhan daw yung lahat, vanity. Kaya po ito yung kanyang pinaka-ending. Ito po yung last na chapter na, yung chapter 12. Maiksi lang pong libro ito. Sabi niya sa Mangangaral 12:13, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ito po yung nanggaling sa isa sa pinakamatalinong taong nabuhay. Kumaga tayo parang, siguro nasabi mo yan kasi na-experience mo, kami hindi pa. Bakit naman ako matatakot sa Diyos? Ang dami oportunidad na nakalatag sa akin. Pero po ito nga yung sinabi niya. Okay, sa dami ng oportunidad at temptasyon sa mundo na to na inaalok sa atin upang malihis yung ating debosyon sa Diyos, ginawa na po yan ni Satan kay Jesus sa wilderness. Yung 40 days si Jesus nasa trial sa wilderness, inoffer ni Satan lahat yan. Okay, mga oportunidad ng yaman, ng karangyaan, posisyon, ngunit maglilihis naman para sundin ang katuruan ng Diyos, wag na lang. Kausap ko yung kaibigan kong isang negosyante kahapon, sabi niya, Pastor Jeff, ang hirap talagang lumaban ng patas. Dahil ngayon ginigipit ako ng ilang ahensya. Okay? So ikaw na yung gumagawa ng tama, ikaw pa ipapahirapan. Ganun talaga po yung mundong ginagalawan natin. Pero ito lang po yung warning ko sa mga taong patuloy na gustong magkamal ng yaman, ng posisyon, sa anumang pamamaraan kahit illegal at immoral. Sabi po sa Bible, what good for a man to gain the whole world and eventually forfeit your soul. Ang yaman mo nga dito, tinalikuran mo naman ng Diyos, hindi mo gugustuhin yung ending. Sabi po ni Solomon, sapagkat ito ang buong katungkulan ng Diyos. Ang takot po sa Diyos, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Meron daw po tayong duty sa Diyos at ito ay, number one, matakot sa Kanya. Hindi po ito yung negative na sense ng takot na, naku, nasan si Lord, takot ako. Hindi, yung takot na may pagmamahal, yung takot na meron kang respeto dahil alam mong mahal ka niya at hindi ka niya pababayaan. So yung takot, natatakot kang mapahiwalay sa Kanya throughout eternity. Kaya po, I just want to encourage you. Ito po yung kasunod ng verse na yon. Sa pagkatahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginawa. Mabuti man o masama, hayag man o lihim. Meron pong ultimate judgment na mangyayari sa ending ng buhay natin. And ang dalangin ko lang po, sa tagal ko na ritong nangangampanya mula pa noong October 5, 2020. Kinakampanya ko lang tayo lagi rito. Sumunod po tayo sa Diyos, sundin ang Kanyang katuruan, lumaban ng patas, and eventually the reward is waiting for us. Tayo po'y manalangin, Panginoon, nawa ay matuto na kami rito kay Haring Solomon. Sa dami naming gustong maatim sa buhay na to, Lord, kung illegal at immoral lang din ang pamamaraan, talikuran na namin. Ngayon kung kami magsisipag, kami yayaman, well and good. Kung kami magkakaposisyon sa pamagitan ng tiyaga, perseverance, well and good if our heart is to serve our countrymen. Pero Lord, kung gagamitin namin ang aming temporaring posisyon, ang aming mga kayamanan, Lord, upang magkamalpa sa illegal at immoral, Lord, nawa ay huwag kami pumunta sa route na yon. Dahil Lord, hindi namin gugustuhin ang ending. Patawarin niyo kami, Lord,
sa aming mga pagnanasa sa mga maling pamamaraan para yumaman at magkaroon ng posisyon. Tulungan niyo, Lord, ang mga taong naliligaw na landas ngayon, magkaroon ng greater sense of perspective, an eternal perspective, na ang buhay ay hindi lamang dito sa lupa, bagkus may buhay na walang hanggan na naghihintay sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mahal na Panginoon, muli po maraming salamat po sa mensaheng hatid ni Brad Jeff this morning. Lord, lagi niyo po siyang aalagaan at gagabayan at kami po nananalangin para po sa kanyang patuloy na tagumpay sa kanyang pagmimisyon. Lord, alagaan niyo po mga tulad ni Nanay Sylvia sa lahat po ng mga senior citizen na lagi po nag-aabang kay Brad Jeff at sa aming pong programa. Salamat, Lord, sa kanilang inspirasyon. Lord, yakapin niyo po silang lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Have a great weekend, Brad Jeff. Meron ba tayong dapat abangan ngayong today, Friday, or even tomorrow? Go ahead, Brad. Yes, Brad Ted, mamaya hihiramin natin yung table ni Angela. Nandyan tayo mamaya sa studio for Cheryl Cost. 4 to Sagot 5. kita. Sagot kita. Mamaya po, maganda ang topic namin ni ating Cheryl. So, we can talk about the longing for power ng karamihan sa atin. And ito po, yung isang oras na talakayan. Hindi tayo mabibitin do kasi isang oras yon. Yan. 4 to 5. And of course, Angela, pag wala kang ginagawa pag Sabado, alas 4 din, ano? Ako yung nagpapasto na isang church, Rebuild City Church. Yan po yung nasa YouTube, Facebook, ang istasyon po. Yung alas 4 na Sabado, Rebuild City Church. Nasa Spotify din po, para sa mga recorded preaching ko po, nandun din, Rebuild City Church. And Sunday, alas 10, doon naman po tayo sa Fairmont Hotel. Yan, dami ko ng announcement din. Hindi, walang, alam mo, Brad Jeff, sa totoo lang talaga, ito ang pinaka-importanting segment. Ito ang inaabangan ng marami. Kaya definitely, walang walang limit kung gugustuhin mo. Ang atin lamang talaga ay yung haba ng pangunawa ni Brad na kung minsan Hindi agad na ipapasok. O kaya naman ay may problema tayong technical o kaya naman siya busy sa kanyang labada. Thank you Okay. po. So Brad, catch you on Monday, ha? Monday, 7 a.m. Hopefully, yun yung nabigay sa akin slot for angiogram, 7 a.m. Tingnan natin kung baka recorded tayo sa Monday, kung ano man. Pero nevertheless, hindi ako magiging absent sa Monday. Okay. Dasal yun lang po ang inyong daily Brad. Ba, syempre. Na walang paraan. Hindi na mag-angioplasty. Angiogram. Alam mo, Nag-angiogram ka na rin ba? hindi pa. Hindi pa. Pero alam mo, palagay ko, ang gusto lang malaman dyan patunayan, kung doon ba sa puso mo nakaukit na pangalan na Grace. Yon. Kailangan lang malaman. Oo. Baka yung biyana na nakaukit. Baka iba yung pangalan dyan. Nakaukit ba yung pangalan na Grace? Grace ba? Oo. Yun ang gustong silipin doon sa angiogram. Okay? Ng mga doktor. Okay, Brad. God bless you, Brad. Thank you. Salamat na marami. We'll be praying for you. Salamat po. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.